Galit na hinampas ni Jovito ang kamao sa mesa. Nasaan na ba si Lolo at hanggang ngayon ay wala pa rin siya? I'm here because he wants me to come and now he's nowhere to find. Mr. X, leave us one. Utos sa butler na kadarating lang na matanda. Si Axus de la Cuesta, ang lolo ni Mr. Z. Long time no see, Jovito. Bumuntong hininga ang matanda bago naupo. Bakas ang pagtatampo sa kulubot nitong mukha. Jovito, apo, bakit nagpakasal ka naman ng biglaan? Sana ay hinintay mo muna kung dumating galing ng ibang bansa. Hindi ko tuloy nakita at narinig ang wedding vows nyo sa isa't isa ng iyong asawa. There's no wedding vows on our marriage. It's just a plain wedding. No feelings involved. Just a formality. Walang ganang tugon ng apo nito. Jovito, apo, it's been 17 years. Matagal na panahon nang mangyari ang bagay na yon. Your wife is innocent. I could feel that. She is good person. Jovito laughed sarcastically. Hanggat nananalaytay sa dugo niya ang dugo ng lalaking yon ay hindi siya innocent at magiging mabuting tao. Puno ng puot ng tinuro nitong dibdib. Hanggat narito ang sakit at galit sa dibdib ko, hindi ako titigil. I will make sure that men will surely regret to mess with our family. Pagsisisihan niyang ginawa niya kina ma'am and dad. Namuti ang kamao ni Jovito dahil sa madiin na pagkakakuyom. Naalala niya kung paano namatay ang magulang sa kamay ng ama ni Camila. Blood was scattered all around the floor. Blood from his parents. Binalot ng matinding puot ang puso ni Jovito. Sa tuwing naalala niya sinapit ng magulang ay tila nagyayalong puso niya sa lamig. Sa galit, hindi lang ang ama niya ang magbabayad. Lo, ipapatikim ko rin sa anak niya kung paano magdusa. Pumikit ito para pakalmahin ang sarili. Why do you want me to come here aside for attending this party of yours? Gusto mo pang isama kong babaeng yun? Why? Hindi nagustuhan ni Jovito ang kakaibang ngiti sa mukha ng abuelo. Ganito ito kahit noon pa kapag may naisip na kalokohan. Umupo sa bakanting couch si Jovito at masamang tumingin sa matanda. Lo, you're too old to do some naughty things. How dare you talk to me like that, Jovito? Galit na hinampas ng matandang tungkol sa mesa. Ako? Tumatanda? Nakakalimutan mo yata na kalabaw lang ang tumatanda. No matter how years would come, hearts will remain the same. Kaya hindi ka sumasaya dahil sa pagiging negative mo sa lahat ng bagay. Oh great, masyado nang malayong tinatakbo ng usapan nila. Napapailing na lang si Jovito sa abuelo. I'm happy, Lo. Hanggat hawak ko si Camila sa leeg ay masaya ako. May ngiting demonyo sa labi na tura ni Jovito na kinailing ng matanda. I want you to get married again, Jovito. Ang bagay na yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Nakilala ko siya kanina at mas lalo ko siyang nagustuhan. Naalala ng matanda ang maganda at inosenteng mukha ni Camila. Ngayon pa lamang gumaan ang ganitong dibdib nito sa isang babae. Lahat ng babaeng naghahabol sa kanyang apo ay wala siyang nagustuhan maski isa. Subalit iba ang tingin ng matanda sa asawa ng kanyang apo. He really likes her a lot. Tama nga si Tatiana sa pagbabalita sa kanya. Isang mabuting tao si Camila. Nakikita niyang bagay na yon. No, Lo. Ang katulad niyang basura hindi hinaharap sa altar ng 2 beses. Jovito, sigaw ng matanda. Natigilan si Jovito. Kailanman ay hindi nito nakita na magalit ng ganitong kanyang abuelo. Sa kanyang nakikita ngayon ay kaya siya nitong barilin. Gumuhit ang ngisi sa labi ng matanda. Kapag hindi mo siya pinakasalan muli sa loob ng 1 taon, ay pakakawalan mo siya. Let her live the way she wanted to be. Huwag mo siyang ikulong at pagbayarin sa kasalanan na hindi siyang gumawa. Pero kung pakakasalan mo siya bago matapos ng 1 taon, ay susuportahan pa kitang ikulong siya sa isla mo. Lo, uulitin ko, I will not going to marry her twice. This conversation is over. I don't wanna hear anything about this anymore. Respect my decision and I'll respect yours. Mariing wika no Jovito at saka iniwan ng matanda. Jovito anak, run, save yourself. Huminto sa paglalakad si Jovito. Pinilig nito ang ulo nang magsimulang lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng kanyang ina na nababalot ng dugo. He couldn't do anything at that time. He was too young and didn't have the strength to fight. Hindi lamang si Jovito ang nakaranas ng pagdadalamhati sa pagkawala ng mahal sa buhay. Maging si Luz ang matalik niyang kaibigan. That man also killed Louis' parents. That's why plan came into their minds
They both used the daughters of that man to avenge their family. Nakasama naman sa kanilang pagkakataon dahil natagpuan nilang anak nito na matagal na nitong hinahanap. They found them first, but it seems his grandfather, like his wife, the old man never said such a thing to him before. But now it insisted to him to marry her again. Mukhang magiging problema para kay Jovito ang pagkaaliw ng matanda sa kanyang asawa. He took his phone on his pocket. Luis, the assembly of 4 mafias will be coming in 2 weeks. I couldn't go to destroy his stronghold of drugs. You better do it. Bumuntong hininga si Luis sa kabilang linya. Sige, naintindihan ko. Alam na natin ng lahat ng mga base at paggawaan niya ng mga droga. Why don't we destroy them all? Such a waste of time if we will destroy it one by one. Patience, Luis. Mas magandang pakonti-konti natin siyang aalisan ng paa. He should know that we are the one who's destroying his businesses. To trigger him, I want to anger him. Ano kayang magiging reaksyon nito sa oras na malaman na hawak nilang mga anak nito? Will it make him more angry? Furious? He chuckled. Can't wait to see that old man reaction. Samantalang napahatching si Camila habang yakap ang sarili dito sa kwarto na pinagdalhan sa kanya ni Butler Juan. Mabuti na lang at nakita siya nito bago pa siya maligaw ulit at maniga sa lamig sa labas. Saka kung hindi siya nito nakita at naipasok dito sa loob, siguradong malilintikan siya kay Mr. Z. Magtika na muna, Mrs. De La Cuesta, para kahit papano ay mainitan ang sikmura at katawan mo. Alamat po, Butler Wanted, ang gwapo mo na, ang bait mo pa. Nakangiting ani niya matapos tanggapin ang hati na inabot nito sa kanya. Mrs. De La Cuesta naman, hindi nga po wanted kung hindi Juan. Nakasimangot na pagtatama nito sa kanya. Sa tingin niya nasa 30 pa lang ang edad ng Butler. Gwapo at matangkad din. Tapos mabait pa. Yun nga lang parang pinya ang ayos ng buhok nito. Patulis na nakatayo ang lahat ng buhok. Lahat ng taong nakikilala niya ay mabuting tao naman. Maliban doon sa nag-iisang demonyong kilala niya. Napangiwi siya ng maalala ito. Oo nga pala, nakita mo ba kung nasaan si Mr. Z? Kumunot ang noon nito. Mr. Z talaga ang tawag mo kay Mr. Z? Kumunot din ang noon niya at saka tumango. Anong masama doon? Ikaw nga, Mr. Z din ang tawag mo sa kanya eh. Hindi naman niya pwedeng tawagin na Mr. Demonyo si Mr. Z. Naku, baka mapadali ang buhay niya. Butler ako ng lolo niya, kaya natural na tawagin ko siya na Mr. Z. Ikaw, asawa ka niya. Dapat ang tawagan niyo, baby, honey, sweetheart. Tinaas ng kamay para pigilan ito. Hep hep, nangingilabot na niyakap niya sarili. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Butler Wanted? Kinikilabutan ako sa mga pinagsasabi mo dyan eh. Ako? Tawagin siya sa mga ganyang tawagan? Hindi bali na lang no? Laglagang pa nga na tumingin ito sa kanya na parang hindi makapaniwala. Hindi ka attracted kay Mr. Z? Naitakip niyang kamay sa tenga. Kanina lang ang tingin niya kay Butler Wanted ay mahinahon. Pero mukhang kabaliktaran yon. Date pa pala nitong isang babae sa lakas ng boses nito. Saka anong attracted? Nagpapatawa ba to? Bakit naman siya ma-attract sa isang katulad ni Mr. Z? Saka bakit parang gulat na gulat to sa nalaman? Alam naman siguro nito na wala naman silang feelings ng apo ng amo nito sa isa't isa. Kaya ano ang nakapagtataka doon? Kahit very slight, wala kang gusto kay Mr. Z? Pangungulit nito. Ang kulit mo naman eh. Wala nga. Saka bakit ba panay ang tanong mo sa akin? Kahit sino naman siguro hindi magkakagusto sa kasing sama niya no? Nakaingos niyang turan. Ikaw lang yatang babaeng hindi nagkagusto kay Mr. Z. Mahinang bulong ni Butler Juan na iiling-iling pa. Ha? Anong sabi mo? Kulot ang noong tanong niya. Wala po, Mrs. De La Cuesta. Sige, maiwan na muna kita rito. Sasabihin ko kay Mr. Z at kay Mr. Axus na masama ang pakiramdam mo, kaya hindi ka na makakababa. Magpapahatid na lang din ako ng pagkain mamaya para hindi mo na kailangan lumabas pa. Kulang na lang ay kuminang ang mata niya sa narinig. Tamang-tama dahil ayaw na talaga niyang lumabas. Masama talagang pakiramdam niya at hindi siya nagdadahilan lang. Thank you talaga, Butler Wanted. Naka-thumbs up ang wika niya. Sabing Juan eh. Mrs. De La Cuesta naman. Angil ito na ikinatawa niya. Pagkaalis nito, inubos niya kaagad ang tea na ibinigay nito bago pa lumamig. Nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan na hindi na siya lumingon. Alam naman niya na isa lang ito sa mates na nagtatanong sa kanya kung ano ang mga kailangan niya. Ganun naman palagi. Para siyang reyna dahil lahat ng kailangan niya ay kayang gawin ng iba o ibigay para sa kanya. Pero hindi naman ito ang buhay na talagang gusto niya. Pagkaubos ng tea ay nilapag niya ang maliit na tasa sa maliit na mesang naroon.
Nanigas ang katawan niya nang maramdaman ng pagpulupot ng kamay sa leeg niya. I will kill you because you disobey me. Mr. Z, sa kalang leeg niya ngayon, mamamatay ka na. Bitawan mo kung demonyo ka. Walang hiya ka. Sigaw niya. Aray ko, Mrs. De La Cuesta. Ouch, tama na, hindi ako demonyo. Aray naman. Rinig niyang reklamo ni Butler Juan. Dumilat siya. Nalaki ang mata niya na makitang nakahawak ang kamay niya sa buhok nito. Mabilis na bumitaw siya at humingi ng pasensya. Pasensya na ha, hindi ko sinasadya. Gulo-gulo na ang buhok nito na patulis na nakataas kanina. Nakokonsensya tuloy siya dahil nasira niya ang buhok nito na pangit na talaga ang ayos. Sorry talaga ha, tulog ako kaya wala akong kasalanan. Saka bakit kasi nandito ka? Ang sabi mo kanina magpapahatid ka na lang ng pagkain. Napangiwi siya nang makitang may mga buhok pang naiwan sa kamay niya. Mukhang di na pagkakasabunot niya sa buhok nito at muntik pa itong makalbo. Mangiyak-ngiyak na tumayo ito ng tuwid. Balak na naman katang gisingin dahil hindi pumayag si Mr. Z na hindi ka sasabay kumain. Hinawakan itong ulo para itong batang iiyak na. Parang hindi lalaki. Nakakatakot ka pala kapag tulog ka. Bigla ka na lang nananabunot ng buhok. Sorry na nga, hindi ko naman sinasadya. Buti na lang at hindi niya ito kinalmot. Anong sorry? Pagkatapos mong alugin ang utak ko, muntik ubusin ang buhok ko? Akala mo madadaan mo ko sa ganyan? Sorry na, Butler Wanted, okay? Huwag ka na magalit. Sayang ang gwapo pong pa naman. Tumayo siya at pinisil ang pisngi nito. Tapos ang kinis-kinis mo pa. Sige ka, kukulubot ang mukha mo kapag umiyak ka at nagalit ka. Dapat happy ka lang palagi para palagi ka ring pogi. Pambobola niya. Tinabig nitong kamay niya. Mrs. De La Cuesta, hindi mo ko mabobola. Humawak to sa pisngi. Talaga? Pogi ako? Sa tingin mo, papasa ako bilang artista sa mukhang ito? Napangiwi siya, pero agad ding umiti nang tumingin ito sa kanya. Oo naman, ikaw pa? Nauna na siyang lumabas ng kwarto. Sige, mauna na ako sa baba, Butler Wanted. Baka kasi hinahanap na ako ni Mr. Z. Baka mamaya umuusok ng bunbunan nito sa paghihintay sa kanya. Mrs. De La Cuesta, Juan nga't hindi wanted. Rinig niyang hiyaw pa nito, napanunok siya nang maabutan si Mr. Z na naghihintay sa kanya. Nagtatakang nilibot niya ng tingin ng paligid. Akala niya ay narito ang lolo nito. Wala pala, baka nasa labas at nasa pagdiriwang. Nagpunta sila dito para sa party pero narito sila ngayon at hindi nakikipag-socialize. Oo nga pala, halatang takot din ang mga bisita ng lolo nito sa asawa niya. Para saan pang pinag-aralan niya ng 3 araw kung hindi naman pala niya magagamit. Pero sa bagay, mas mabuti na nga ito. Ayaw din naman niya na makisalamuha sa mga mayayamang tao. Mas lalo lamang siyang nanliliit. Idagdag pa na natatakot siyang magkamali. Tsaka kasi na malalagot siya sa asawa niya kapag nagkamali siya. Bilisan mong pagkain dahil aalis na tayo in just 2 hours. Po, ang bilis naman yata. Takang tanong niya, hindi nito sinagot ang tanong niya. How did you two meet? Sino po? Si Butler Wanted po ba ang tinutukoy nito? Kanina lang po, nilapag nitong hawak na baso sa malamig ang ekspresyon na tumingin sa kanya. Layuan mo siya. Hindi ko gusto na nakipag-usap ka sa kanya. Naiintindihan mo ba? Bakit naman? Dahil babasura siya? Wala na siyang karapatang makipagkaibigan o kahit makipag-usap kay Butler Wanted? Sige po, sobrang baba naman ang tingin nito sa kanya at kahit kay Butler Wanted, bawal siyang makipag-usap. Baka mamaya kahit dun sa matandang hardinero, ay pagbawalan din siya kapag nalaman nito nakausap niya rin yon. Siguro pati ang lolo ni Mr. Z, masama din ang ugali. Naalala niyang matandang nakausap niya sa garden, gabi na pero pinagtatrabaho pa rin. Hindi ba nila naisip na matanda na yon para pagbungkalin ng lupa sa gabi? Sa bagay, masama nga ang ugali ni Mr. Z, kaya hindi nakapagtataka kung masama ugali ng lolo nito. Napahatching na naman siya, napangiwi siya nang makitang mas dumilim ang mukha ng asawa niya. Mukhang nagagalit pa yata. Pati ba paghatching bawal pa? Aba, grabe naman to. Lahat na lang ba bawal? Pasensya na. Pinahid niya ang ilong. Hindi po kasi magandang pakiramdam ko. Sino hindi magkakasakit? Iubod ng lamig sa labas. Pinahiran ito ng table napkin ng gilid ng labi. We're leaving now. Sandali lang po. Akala ko po ba 2 oras pa? Hindi pa nga siya tapos kumain. When I said now, then it's now. Huwag mo kong daanan sa pagpapaawa mo. Anito bago siya iniwan. Siya nagpapaawa? Bakit naman niya gagawin yon? Alam naman niya na wala itong awa. Bago sumunod dito ay dumampot na muna siya ng pagkain at saka pinuno ang bibig. Baka mamaya sa sobrang inis niya ay makagat niya pa ito dahil sa gutom. Po, bakit kailangan nakasama pa ako?
Miss Tatiana, ayoko pong sumama, please. Tulungan niyo naman po ako na magsabi kay Mr. Z. Kulang na lang ay lumuhod siya para magmakaawa sa matanda. Isasama daw siya ni Mr. Z sa assembly ng mga mafia boss. Sinong hindi matatakot? Kay Mr. Z pa nga lang parang mamamatay na siya sa takot. Tapos may ibang mafia boss pa siyang makakaharap? Parang sobra naman yata yun. Mrs. De La Cuesta, mahalagang pagtitipon yun. Hindi ka pwedeng mawala doon dahil ikaw ang kabiyak niya. Basta tandaan mong tinuro sa'yo nila Miss Lani. Huwag mo siyang bibigyan ng kahiyan kung ayaw mong malintikan sa kanya. May himig na pananakot pa nitong Saad. Napalunok siya at mas lalang pinagpawisan. Akala niya tuloy-tuloy ng pagiging tahimik ng buhay niya dahil 2 linggo lang hindi bumabalik si Mr. Z mula sa ibang bansa. Pero hindi pala. Sa pagbalik nito ay kagad pa siyang isasama sa nakakatakot na pagtitipon na yon. Miss Tatiana, para saan bang assembly na nila? Napanunok siya nang may idea na pumasok sa isip niya. Hindi naman siguro para sa mga illegal na businesses. O pagpatay, hindi po ba? Naku, wag naman sana. Seryoso mukhang tumingin sa kanya si Miss Tatiana. Humawak pa ito sa balikat niya. Isa yung pagtitipon tungkol sa mga kalakaran at paghawak ng kani-kanilang teritoryo. Lahat ng mga nasa underground business ay naroon. Gumuhit ang nakakatakot ng ngiti sa labi ng matanda. Pwede kang mamatay doon anumang sandali. Kaya mag-iingat ka tuwag aalis sa tabi ni Mr. Z. Pwede po ako mamatay? Nawala ng kulay ang mukha niya, muntik pa siyang matumba dahil sa takot. Ha ha ha! Sa kauna-unahang pagkakataon, tumawa si Miss Tatiana ng malakas. Diyos ko namang bata ka, masyado kang matatakotin. Binibiro lang naman kita. Ha ha ha! Miss Tatiana naman. Halos mangiyak-iyak siya sa takot dito. Tapos nagawa pa siya nitong biruin. Tumigil ito sa pagtawa, pinahid nitong luha sa mata at muling sumeryoso. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman hahayaang mapapahamak ng asawa mo. Hindi siya kasing sama ng iniisip mo. Ani na matanda na gumagalaw-galaw pang kilay na ginuhit ng ballpen. Sige na, magpaayos ka na dahil anumang sandali susunduin ka na ng chopper. Napahinto siya sa pag-alis na may maalala siya. Nilingon niyang matanda. Miss Tatiana, bakit po ballpen ang pinangkikilay mo? Nalukot ang mukha nito. Anong ballpen? Natural itong kilay ko. Singhal nitong kinapitlag niya. Naku, makaalis na nga't mukhang bubuga pa ng apoy si Miss Tatiana. Nagtatanong lang naman siya eh. Habang sakay ng chopper, panay ang dasal niya na sana hindi siya mapasama sa assembly na yon. Kasama si Mr. Z. Inabot sila ng 2 oras na ere bago nakarating sa mansyon ng asawa niya. Walang Mr. Z na sumalubong sa kanya, kundi puro mga tauhan lang nito. Hindi na siya nagtaka pa. Sino ba naman siya para salubungin nito? Bukas na ng gabi ang assembly. Ang sabi ni Miss Tatiana, gaganapin yun sa tagong lugar na tanging mga mafia boss lang ang nakakaalam. Pagkatapos iwan sa kwartong tutuluyan ay iniwan na siya ng kasambahay. Nagbilin pa ito na bumaba siya pagsapit ng 8:00 para sa hapunan. Naku naman, kung kailan nakabawi ng katawan niya nitong 2 linggo, saka pa ito bumalik. Medyo nagkalaman-laman na nga ulit siya dahil nakakakain na siya ng maayos at nakakatulog na rin. Pero dahil bumalik na si Mr. Z, magiging bangungot na naman ang buhay niya. Walang ingay at maingat siyang naupo sa tapat na lalaking nakaupo sa tapat niya, katulad ng dati napakagwapo pa rin ito. Yun nga lang, kasing lamig ng yellow expression sa mukha. Nakita niyang tinignan nitong leeg niya para suriin kung suot niya ang kwintas. Hehe, buti na lang hindi niya nahinuhubad ito. Nasabi na ba sa'yo ni Tatiana ang tungkol sa assembling pupuntahan natin? Tanong ni Mr. Z nang hindi tumitingin sa kanya. Ah, opo, nabanggit nga po niya. Good, putol nito sa kanya. Gamitin mong tinuro sa'yo at huwag mo akong ipapahiya. Yun lamang ang sinabi nito at wala ng iba pero daman niya ang pagbabanta sa tinig nito. Opo, Mr. Z. Mabilis na sumapit ang oras. Ngayon nga'y bibinihisan siya ng inupahan ni Mr. Z para ayusan siya sa pupuntahan nitong assembly. Aray ko, dahan-dahan naman. Reklamo niya sa nag-aayos ng buhok niya. Pakaramdam niya ay matatanggal ang buhok niya dahil sa higpit ng pagkakatali nito. Ayan, Mrs. De La Cuesta, mas lalo ka pang gumanda. Kahit sino'y maglalaway kapag nakita kung gaano kaakit-akit ang ayos mo ngayon. Batok palang matatakam na sila. Ani pa na matabang babae na nag-aayos sa buhok niya. Umuungol pa ito na parang isang tigre. Malayong malayo to sa nag-ayos sa kanya noon na halos hindi nagsasalita at ayaw siyang kausapin. Tama ka, Miss Edna. Pumapalakpak pa na singit ng isa ring mataba. Sigurado maglalaway sa iyo ang lahat dahil bukod sa napakaganda mo, napakaganda pa ng hubog ng katawan mo. Dugtong pa nito.
Napaigtad siya sa gulat ng tapikin ng isa ng malakas ang pangupo niya. Siguradong hindi maalis ang tingin sa'yo ng asawa mo. Yee! Sabi naman ng isa. Napangiti na lang siya sa mga pinagsasabi ng mga ito. Pagkatapos ayusan ay bumaba na siya. Dumiretso na siya sa sasakyan dahil naroon na daw si Mr. Z at naghihintay sa kanya. Pagkapasok niya sa sasakyang mahaba, teka, ano nga bang tawag doon? Limousine? Akala niya pang artista lang ganitong sasakyan. Ang yaman talaga nitong asawa niya. Napaupo siya ng tuwid na makarinig ng tikim. Nakatulog pala siya. Kinapa niyang gilid ng labit baka kasi may tumulong laway. Naunang bumaba si Mr. Z. Ang driver nitong nagbukas ng pinto para sa kanya. Halos magandara pa siya para habulin to. Diyos ko naman, ano bang klaseng lugar to? Nagkalat na makalalakihan sa paligid at puro armado at mukhang nakakatakot. Tapos ang kulay pa ng mga ilaw ay kulay pula. Daig pa nilang nasa impyerno. Lahat ng mga kalalakihan sa daan na kahilera ay nagsiyoko ng dumaan ng asawa niya. Pigil niya sarili na huwag kumapit sa laylayan ng suot nito. Baka mamaya barilin siya nito kapag hinawakan niya to. Anong karapatan ng basurang kagaya mo na hawakan ako? Tsak na ganitong sasabihin nito. Lahat ay napasulyap sa kanila nang dumating sila. Katulad ng bisita sa party ng lolo nito ay halatang ilag ang mga tao dito sa asawa niya. Maliban sa 3 lalaking papalapit sa kanila, napayuko siya at napapikit. Malamig naman sa lugar pero pinagpapawisan siya. So yung hindi pagpapawisan ni aura pa lang ng 3 lalaking lumapit kay Mr. Z ay nakakatakot na. Bali parang napapaligiran siya ng mga demonyo. Meet my beautiful wife. Nanigas ang katawan niya nang hilahin siya ni Mr. Z at hapitin sa bewang. Oh, the rumor was true. Kasal ka na pala talaga. Nilahad ng lalaki ang kamay. Nice to meet you, Mrs. De La Cuesta. I'm Felipe. Tumayo siya ng tuwid at taas nung tinanggap ang kamay ng lalaki kahit ang totoo ay parang hinahalukay ang tiyan niya sa kaba. Nice to meet you. Nakilala niya pa ang 2 kasama nitong lalaki. Ang 3 ito ay katulad ng asawa niya. Mga mafia boss. Nanlalambot ang tuhod na umupo siya. Katulad ng asawa niya nakakatakot ang aura ng 3. Mga gwapo, subalit mga delikado. Mabuti na lang at mukhang walang balak umupo ang 4 habang nag-uusap kaya kahit paano gumaan ang dibdib niya. Ayaw niyang kasama sa mesang mga to. Baka kapag tumingin ng sabay-sabay sa kanyang 4 ay mamatay siya sa takot. Napahawak siya sa tiyan. Ano ba yan? Bakit ngayon ba nag-alburuto ang kanyang tiyan? Kailangan niyang makapagbanyo bago pa siya sumabog dito. Nagmamadali siyang tumayo habang nakahawak sa tiyan. Nagtanong siya sa waiter at kagad naman itong tinuro sa kanyang restroom. Ay kabayo naman, pareho pa sila ng waiter na nagkagulatan na magkamanggaan sila. Patawad po ma'am. Takot na takot na hingi nito ng tawad nang makitang basang-basa ang suot niyang evening gown. Ayos lang, aksidente naman. Ano yan napilit ng ngumiti. Aksidente naman talaga kaya walang may kasalanan. Pero ang kinatatakot niya ay makikita siya ni Mr. Z na ganito ang lagay. Look who's here, dinig niya pang wika ng isang babae. Narinig niya na ba ang balita? Of course, segunda na isang babae. I hear that woman is came from a poor family. She's a trash. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinakasalan ni Mr. Z ang basurang yan. Look at her. May pang-insultong tinignan siya ng isa pang babae sa kamihinang bumulong sa kasama nito. She's gorgeous but no class. I can sense her fishy smell. Mahina lamang ang pag-uusap ng mga to pero umabot lahat ng pang-insulto ng mga to sa kanya. Basura, narinig na naman niyang salitang yon. Naramdaman niyang paghigit ng kung sino sa braso niya. Sa diin na pagkakahawak nito tila mababali ang braso niya. Dinala siya nito sa sulok na lugar kung saan sila lamang ang tao. Saan ka galing? Maanghang na tanong ni Mr. Z. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang aalis sa tabi ko. Look at you. You look like a trash. Nakakabingi na. Ayaw niya umiyak. Sinasabi niya sa sariling salita lang yun. Pero ang sakit na. Basura pala ako. Kung ganun, bakit pinakasalan mo ko? Basag ang boses sa tanong niya. Natigilan to, hindi na niya napigil ang luha niya. Puro basura sa'yo. Wala naman, hindi ba? Hinila niya ang braso sa madi na hawak nito. Ayaw niya umiyak pero ayaw huminto ng luha niya sa pag-agos. Naninikip ang dibdib niya sa sakit. Hindi ko naman gusto na maging asawa mo, kaya bakit parang kasalanan ko pa na ako pinili mong maging kabiyak? Lumapit siya rito tinampas to sa dibdib. Lahat ng sama ng loob na naipon sa dibdib niya ay sumabog na. Hindi na niya kayang magkimkim pa. Tao lang naman siya, napupuno din, may damdamin at nasasaktan. Hindi ako basura. Kung may basura sa ating dalawa, ikaw yun dahil napakasama ng ugali mo. Wala kang puso. Napakasama mo. Humikbing tumingala siya dito. Mas nangibabaw ang sakit sa kanya kaysa takot. Wala na siyang pakialam kahit ano pang mangyari sa kanya pagkatapos nito. Matapang siyang tumingin dito.
Tandaan mo to, Mr. Z. Kahit kailan walang nagmamahal sa katulad mong isang demonyo. Ano kayang gagawin ni Jovito ngayon sa unang pagkakataon ni nagawang sagutin siya ni Camila? At ipagpatuloy kaya niyang masamang plano niya kay Camila bilang ganti sa galit nito sa kanyang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.